Isang mapagpalang umaga sa atin mga ka-Sunrise. Welcome to my YouTube channel, Sunny Solar TV. So magandang umaga po sa inyo sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na po sa mga tulad ko na totally offbeat mga ka-Sunrise. So recently po sa ating vlog is nagpa-repair po tayo ng Snadi 3DC inverter po natin sa 3DC solar equipment. So kagandahan nga po sa 3DC solar equipment, meron po tayong technical support. So mapapaayos po natin yung ating inverter sa mga taong hindi po masaselan na is mapapa-repair pa rin po natin yung ating inverter. So itong inverter na to mga ka-Sunrise is binayad lang po sa atin at yan is yung kumita naman po tayo sa isa nating project is napa-repair po natin mga ka-Sunrise kasi hindi natin siya kayang bilhin mga ka-Sunrise kasi may kataasan yung kanyang presyo ng mga ka-Sunrise, no? Kaya yung aking solar setup mga ka-Sunrise is produkto po to ng pag-i-install po natin ng solar. So wala po akong nilalabas dito na kinikita ko bilang isang school utilities. So lahat po ng kinita ko po is dito ko po nilalagay kasi kailangan rin po namin ng magkaroon kami ng 24/7 na kuryente. So dito po natin nilalaan yung kinikita natin sa ating pag-solar po. Kahit sa kabila nito na meron tayong mga basher, no? And then pasalamatan na rin yung ating mga basher kasi yan yung kinukuha na natin ng inspirasyon. Kaya mas lalo ko pang pinag-aaralan para mapabuti ko po yung aking paggawa at pag-design ng solar. Kasi wala tayong magagawa sa opinion ng iba. Kailangan po natin irespeto yung opinion ng iba. Kahit na ang tingin sa atin guys is galanggam lang kasi yun ang sabi sa akin mga ka-Sunrise at personally ko pang naranasan yan hindi lang sa pag-vlog ko kundi sa personal life ko rin mga ka-Sunrise. So ako binomotivate ko lang yung sarili ko na makagawa ng kahit paano na kahit na ganun yung ginagawa sa atin is huwag tayong magalit kundi pagbutihan na lang yung ginagawa natin para just in case na hindi natin kailangan patunayan sa kanila na marunong po tayo, hindi rin natin kailangan na patunayan sa kanila na may alam po tayo. Ang importante lang sa atin guys is respeto. Kahit na hindi tayo nire-respeto, okay lang po yan kasi wala nga po tayong magagawa sa opinion ng iba. Okay. Mga ka-Sunrise, bago po tayo magsimula, pasalamat rin po muna ako sa mga patuloy na nanonood at nagsusubscribe ng aking YouTube channel. So, na-meet na po natin yung ating subscribe button. Ayan, naka 1,000 plus na po tayo. Yung watch hour na lang po yung kinukompleto po natin. So, ako pinupush ko lang po yung hard work at sipag. Kasi nagdanais po ako na mabigyan ko po ng magandang kinabukasan yung aking mga anak. At baka sakali kung papalarin po at kung kakahabagan po tayo ng ating Panginoon, is maituloy po natin yung project Liwanag. Na kapag makapagbigay po tayo ng liwanag para sa mga tulad kong walang kuryente mga ka-Sunrise. Kung papalarin lang po tayo sa aking YouTube channel na Sunny Solar TV. So magsimula na po tayo. Ayan mga ka-Sunrise, ngayon naman po is i-power on na po natin yung ating Snadi 3DC inverter. So ito po yung ating pina-refer, no, sa 3DC. So ngayon naman mga ka-Sunrise is nagkabit rin po tayo dito ng safety parameters at yung ating system loading cut-off. Dahil yung ating battery mga ka-Sunrise is maliit lang, 255 ampere hour na gel type na 3DC solar rin, is medyo limited po yung ating gamit ng 220. More on sa gabi mga ka-Sunrise, lalo na kung matutulog po kami, ang ginagamit na po namin mga ka-Sunrise is 12 volt system. So yung aming 220 mga ka-Sunrise, dahil yung capability ng ating battery is maliit lang, is limited po yung ating 220. So ngayon guys, is power on po muna natin yung ating inverter. Ayan, tapos on na po natin yung ating inverter. Ayan, sa naka-set 3 mga ka-Sunrise kasi is naka-pure off-grid po yung ginagamit po natin. So sa battery lang po tayo kumukuha ng 12 volts para mapaandar po yung ating inverter para ma-convert naman po ng inverter sa 220 volts. So ngayon guys is i-power on na po natin yung ating AC breaker.
Ayan. So, tapos tignan po natin, saksak po natin yung ating TV at yung ating TV Plus mga ka-Sunrise. Ayan mga ka-Sunrise, nakikita nyo po na kahit nakabukas na po yung ating inverter, nabuksan na po natin yung ating AC breaker, hindi po gumagana yung ating TV dahil sa ginawa nga po natin na loading system cut off. So ito po yon. So nagkabit po tayo ng LVD at solid state relay para nakukuha po natin yung 50% DOD po natin. So dapat sa paggamit po ng gel type, 50% DOD lang po yung gagamitin natin, no? So sa pagdating po sa gabi, kaya ko po ito ginawa is para magkaroon po ng disiplina kami or yung mga anak ko sa paggamit namin ng 220 dahil limited lang po siya, no? Mga ka-Sunrise. So ngayon guys is nilagyan ko po ito ng switch. So nandito po yan mga ka-Sunrise, yung red button na to. Yung red switch na to, kinuha ko sa water dispenser. Ayan, so i-power on po natin. Ayan. As you can see, gumana na po siya. So, ibig sabihin po niyan is gagana na rin po yung ating 220 volts. So, ngayon balikan po natin yung ating TV. Ayan, so meron na po siyang indicator light na meron na po siyang cut off. Meron na po siyang supply na 220. Ayan. Pati yung ating TV Plus. So, ngayon, buksan po natin yung ating TV. Ayan, so working na po yung ating TV. Ayan. Ayan, so working na po yung ating TV. So ngayon i-power off po muna natin, no? Ayan, tapos testing po natin yung ating blender. Ayan, yung ating blender mga ka-Sunrise is 300 watts. Ayan, 60 Hz. Ayan, so testing po natin siya mga ka-Sunrise, no? Ayan, so sa kabila nga nang wala po kaming kuryente is kahit pa paano nagagamit pa rin po namin yung aming gamit. Gamit po yung ating solar. Ayan po. So, kayang-kaya po ng ating inverter. Ayan. As you can see, yan, mabagal po yung pagbaba po sa ating LVD mga ka-Sunrise. So, magka-cut off po to mga ka-Sunrise ng 12.2. So, pag na-meet niya si 12.2, automatically na magka-cut off yung supply dito sa solid state relay, ika-cut off niya. So, ang ibig sabihin, pag nawala tong ilaw na to, yan indicator light na yan, at itong indicator light na to, is magka-cut off po yung ating 220 volts, pero hindi po magka-shutdown yung ating inverter mga ka-Sunrise. So, ngayon naman is yung washing machine naman po, yung i-testing natin mga ka-Sunrise. Ayan po. Ayan. So, gumagana na po yung ating washing machine. So, during nag-washing machine po kami, ginagamit po namin to normally alas 10 ng umaga hanggang alas 2. Lalo na po kung maganda po yung sikat ng araw. Kasi yun yung peak hour ng yun yung peak hour ng pag-harvest ng ating solar panel. So yung kung ano po yung capacity ng ating solar panel is 100 to 90% na po tayong nakakapag-harvest mga ka-Sunrise. So pag inan po natin yan, ayan o, sa search po yan. So pag na-meet niya si 12.2 is automatically na mag-o-off po yan mga ka-Sunrise. So ngayon 12.8, ayan. So example, gagawin ko siyang 12.8 mga ka-Sunrise kasi halos wala na tayong charging. Baka malobot naman po yung ating battery sa ating demo. So, example na lang mga ka-Sunrise. Ayan. 12.7 sa ating SCC. So, gagawin ko siyang 12.6 para 1 volt lang yung ating capacity. Ayan mga ka-Sunrise. Ayan. So, gawin po natin siyang mali. Ayan o. So, double tap, rapid button. Tapos gawin po natin siyang 12.6 mga ka-Sunrise. Ayan. Ayan. So, 12.6. Meron na lang po tayong 3 volts. Ayan. So, sa ating SCC is 12.8.
8. So meron na lang po tayong 2 volts na gagamitin po natin, no? So on po natin yung ating washing machine. So dahil yung ating washing machine is may surge power po yan. Ayan mga ka-sunrise, no? Ayan, hindi na po gumagana yung ating washing machine. Pero naka-on po yung ating inverter. Kasi is nag-cut off nga po, no? Yung ating outlet. Ayan, as you can see, naka-off na po yung ating indicator light dito sa ating LVD at SSR, no. So ngayon ibalik po natin. Ayan. So ibalik po natin, rapid button po uli. Tapos gawin po natin 12.2. Ayan. Ayan. So gagana na po uli yung ating washing machine. Ayan mga ka-sunrise. So turn off ko na po kasi almost alas 4 na po pasado, mag-alas 4 na po is wala na po tayong harvest yan mga ka-sunrise. So kahit pa paano mga ka-sunrise is nagagamit po natin yung ating mga appliances gamit po yung ating solar setup mga ka-sunrise. Ayan mga ka-sunrise, meron po tayong tinatawag na automatic cut off, no, para at least na isa-set po natin yung ating kung sabaga na ibabudget po natin yung ating capacity kasi yung ating battery nga mga ka-sunrise is 110 Ah lang. So ang budget po natin yan mga ka-sunrise is 600 watts tas lang mga ka-sunrise. So gagamit po tayo ng electric pan na DC, tapos idle consumption ng battery, tapos yung loading pa po natin. So kailangan in a short story, kailangan natin na matiran po tayo ng 12 volts mga ka-sunrise, 12.0 para wag po overuse yung ating battery. Kaya po tayo naglagay ng ating loading system cut off mga ka-sunrise. Kung nagustuhan nyo itong video to, please like and share and subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, Sunny Solar TV.